What's up mga kaaha? Nandito ngayon ang inyong lingkod na si Welo at magtatanghal tayo ngayon ng Duo Park ng Cagayan de Oro. Ang Duo Park ay isang maliit at napakamatandang parke na matagal nang ginagamit ng mga taga Cagayan de Oro. Ito ay matatagpuan sa tabi ng ilog ng Cagayan, kinalalagyan ng pagitan ng mga lumang puno sa pagitan ng katedral at mga lumang gusali ng City Hall, katabi ng Isalina Bridge at hiwalay lamang mula sa Gaston Park. Ang unang parte ay makikita natin ang 3 ribulto na nasa aking likuran at makikita natin ang ribulto ng San Agustin. Napakaganda, di ba? Dahil sa napaka-preskong hangin dito, pwede kang umupo at tumambay at magmuni-muni. Ito ang perpektong lugar para makapag-relax. Mararanasan ang ganda ng kapaligiran. Isipin mo, ang mga puno dito ay parang saksi sa mga kwento ng nakaraan. O di ba, napakaganda? Meron ding nagpa-practice sumayaw rito para sa kanilang eskwela. Merong mga tagapaglinis upang mapanatili ang kagandahan ng Duo Park. Naway nag-enjoy kayo at nasaksihan nyo kung gaano nga ba kaganda ang Duo Park na matatagpuan dito lamang sa ating sariling city. At yun na nga mga kaaha, naway namangha kayo sa ganda ng tanawin ng Duo Park ng Cagayan de Oro City at mag-enjoy kayo. Huwag niyong kalimutang mag-like, mag-subscribe sa aming channel. Mabuhay Pilipinas! I've been running through the jungle, I've been crying with the wolves to get to you, to get to you, to get to you. Ngayon sa Immaculate Conception Parish Church ng Hasaan, Misamis Oriental, kung saan isa ito sa pinakamatandang simbahan sa buong Pilipinas. Ang Immaculate Conception Church of Hasaan, nakilala rin bilang Iglesia de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción de Maria, ay inspirasyon ng barok na estilo ng arkitektura. Ang simbahan na ito ay itinayo noong taong 1887 sa ilalim ng pangangasiwa ng isang Jesuit na pare na nagngangalang Padre Juan Heras. Ayon sa mga mananalaysay, ang simbahan ay isang pagtatangka na kopyahin ang sikat na simbahan ng San Ignacio ng Intramuros, Maynila. Sa loob naman ng simbahan ay ipinagmamalaki pa rin ng simbahan ang orihinal nitong brick pattern na brick flooring. Ang kisam nito ay nababalutan ng asul at puting pinturang gawa sa kahoy. Apat naman na kampana ang ipinapanatili sa mga tore nitong simbahan. Ang pinakaluma sa mga ito ay itinayo noong 1807. Sa kasalukuyan, ang Immaculate Conception Church of Hasaan ay itineklara ng National Museum bilang National Cultural Treasure sa Northern Mindanao dahil sa masining nitong disenyo at kultural na halaga. Iginalang ng parokya ang kapistahan ng titular na patrones nito, ang Our Lady of the Immaculate Conception tuwing Disyembre 8. Gusto mong mag-relax o makasimoy ng magandang hangin kahit nasa syudad kayo? Halina, bisitahin na natin ang volleyball at tuklasin ang magagandang tanawin dito.
Una sa lahat, hindi matatawaran ang kahanga-hangang tanawin ng hatid ng CDO River Boulevard. Ang paglalakad dito ay parang paglalakbay sa isang natural na paraiso, kasama ang sariwang simoy ng hangin at ang kagandahan ng Cagayan de Oro River. Hindi lang ito pang fitness, kundi para na rin itong spa para sa ating mga mata at kaluluwa. Hindi lang ito simpleng tambayan para sa mga fitness enthusiasts, kundi isang lugar na nagbibigay inspirasyon para sa mas aktibong pamumuhay. Ang paglalakad dito ay isang masarap na ehersisyo kasabay ng pagtangkilik sa natural na ganda ng kalikasan. Sa CDO River, hindi lang basta paglalakad, kundi isang kakaibang karanasan ng kagandahan at kasaysayan. Kaya ano pa ang hinihintay ninyo? Tara na at dalawin ang lugar na ito para sa isang masayang paglalakbay na puno ng kagandahan at nakaka-excite na tanawin. At para naman sa mga mag-uyab o magkasintahan, ito ay perpektong lugar para sa inyo. Ang romantikong tanawin na paglubog ng araw ay tiyak na magbibigay sa inyo ng mga masarap na alaala. Nag-enjoy ba kayo dito sa tanawin sa Boulevard? Gusto niyo bang magdapat at makasimot ng magandang hangin? Tara na, lakad na tayo! Magandang araw sa lahat! Welcome sa aking mini vlog. Samahan niyo akong tuklasin ang bagong overlooking na kapihan dito sa aming lugar sa Kapamanan, ang August Cafe and Restaurant. Matatagpuan ito sa ibabaw ng Rosewood Subdivision. Ito ay 5 to 10 minutes drive lang galing sa City Bontong. May mga habal-habal din na pwede niyong sakyan. At ito naman ang itsura sa loob ng kapihan. Marami silang pagkain na pagpipilian katulad lamang ng carrot cake, ubi cake at blueberry pancake. At syempre, hindi mawawala ang kape. Ang kagandahan dito ay habang naghihintay ka na i-serve ang pagkain, ay pwede ka maglibot-libot at masmasin ang magandang tanawin. Meron din silang swing habang pinagmamasdan ang kapaligiran. At bumalik na nga ako sa restaurant dahil na-serve ng aming pagkain. Napakaganda talaga ng lugar na ito at nakaka-relax. At kung ikaw ay stress sa school at kung sa ano pang mga bagay, ay pwede kang pumunta rito at mag-refresh. Matatanong mo rin ang napakagandang dagat. At eto na naman tayo sa walang katapusang palakad-lakad. Gusto ko lang talagang namnamin at panoorin palagi yung kagandahan ng lugar na ito. At dyan naman
naman sa pinuntahan ko ay pwede rin kayo magtambay ng inyong mga kaibigan. At napaka-instagrammable talaga ng lugar na ito. Kahit saan pwede ka mag-picture dahil sa ganda ng lugar. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bisitahin nyo na ang August Cafe and Restaurant, dito lang yan sa Kamamanan. Maraming salamat sa panonood. Paalam! So hi guys, nandito tayo ngayon sa Boulevard, Cagayan de Oro City. Ito ang pinakabagong atraksyon dito sa Cagayan de Oro City ngayon. Binuksan ito sa publiko nito lamang June 2023. Magandang lokasyon ito para sa mga photoshoot sa kasalman, birthdays o sa iba pang okasyon. Dinarayo rin ito ng mga tao upang mag-jogging, mag-biking at mag-exercise. Pwedeng-pwede rin dito mag-sports katulad na lamang ng badminton. At talaga namang napakalinis ng lugar. So, kadalasang pumupunta ang mga tao dito tuwing hapon hanggang gabi upang mamasyal. Magandang puntahan ito pang pamilya, pang jowa, pang best friend, o pwede namang pang sarili lamang kung gusto mo ng self-love o peace of mind. At syempre, pwede rin dalhin ang mga alagang aso at pusa ano pang hinihintay nyo? Tara't na't bisitahin ang Cagayan de Oro City River Boulevard. Magandang araw! Narito ako ngayon sa isa sa mga tanyag na resort sa Barangay Tugban, kung saan ako nakatira at lumaki. Ang tinutukoy ko ay ang Jolly Beach Resort and Conference Center. Kaya halina at samahan niyo ako upang i-explore ang kagandahan ng resort na ito. Kamakailan lang ay pinagdiwang ng Jolly Resort ang kanilang 29th anniversary. Pero ang totoo niyan ay nagsimula itong resort 69 years ago. Ito ay nasimula ng may-ari ng resort na si Dodong Chavez, noong siya ay 5 taong gulang pa lamang. Ito rin ang unang locally owned beach resort sa Cagayan de Oro na na-inspire ng Jolly Beach Resort ng mga Jalandones sa Cavite. Ang pangalang Jolly ay nagmula sa mga apelyido ng magulang ni Dodong Chavez. Si Dodong Chavez ang may-ari nito. At ang pangalan ng kanyang mga magulang ay sina Ernesto Chavez at Lolita Lee. Noong una itong binuksan sa publiko ay meron lang silang 2 function room, 5 cottages at isang swimming pool. Pero ngayon, meron na silang 16 cottages, 60 hotel rooms, 7 function rooms, and a grand ballroom. Meron din silang coffee shop na sikat na tinatawag na Buy Coffee. Dito sa resort ay tanaw mo ang kalakihan ng dagat sa Cugban. Kung gusto mo ng sariwang hangin ay pwede ka makitambay dito. Wala rin silang entrance fee kaya pwede kang pumasok, walang bilhin, makikitambay doon sa seaside nila. At dagdag pa, may pool sila pero may bayad na 200 pesos. Kaya't kung hanap mo ay isang lugar para mag-relax at mag-enjoy, bisitahin lang ang Jolly Beach Resort and Conference Center. Dito lang sa Tugban, Cagayan de Oro City. Hanggang sa muling paglilibot, mabuhay!
Mabuhay! Welcome to Amaya View. Ang Amaya View ay matatagpuan dito sa aking kinalakihang barangay, ang Barangay Indahag. Ito ay matatagpuan sa Indahag Hills ng Sitio Santo Niño dito sa lungsod ng Cagayan de Oro. Ang Amaya View ay unang itinatag noong 2016, ngunit binuksan sa publiko noong Oktubre 2017. Ang Amaya View ay may tagline na Family, Adventure, Discover. Ang Amaya View ay isang ideal na lokasyon para sa pagsama-sama ng pamilya at para sa mga adventurous na tao na gustong mag-explore at mag-enjoy. At narito naman ang mga services and facilities na mayroon ang Amaya View. Ang Noah's Ark at ang Skywalk. Ang Noah's Ark ay ang pinakamataas na tuktok sa Cagayan de Oro na may taas na 1,122 na talampakan mula sa antas ng dagat. Ang Skywalk naman ay isang hanging bridge na nakabitin sa may taas na 150 na talampakan at may habang 165 na metro. Mayroon din silang Noah's Aviary. Ito ay napupuno ng iba't ibang uri ng hayop at iba pang hayop tulad ng tupa, asno, lama, tigre at marami pang iba. Isa sa pinakamalaking tanawin ng Amaya View ay ang kanilang Lifestyle Infinity Pool. Maaari kang magpahinga sa tabi ng pool, magbasa ng iyong paboritong libro at uminom. Hindi lamang ito nagsasaad ng kalinawan at kapayapaan, kundi itinuturing ding inakakabuti sa ating isip at katawan. Ang Larry's Hill naman ay isang napakalaking playground, hindi lamang para sa mga bata, kundi para rin sa mga matatanda. Ito ay puno ng mga nakakatuwang aktibidad. You may check them out below. Mayroon din silang paragliding. Ito ang kauna-unahang paragliding sa Cagayan de Oro. Sinusuportahan ng Amaya View ang air sports tourism sa pamamagitan ng pagiging pangunahing paragliding hub ng Mindanao. Ito rin ang home base ng NMPC. Ang kanilang mga habit houses naman ay matatagpuan sa baba mismo ng Noah's Ark. Ang mga makukulay na harapad sa paligid ng Noah's Ark ay mga magagandang bahay na ito na nakaharap sa isang tanawin ng Amaya View. Ang mga ito ay hango sa mga kaakit-akit at pitoristikong bahay sa pelikulang The Lord of the Rings. Ang Amaya View ay mayroon ding mga villas, music at KTV bar, at mayroon din silang simbahan na tinatawag na The Rock Chapel. Kaya't ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Amaya View at isama na ang pamilya, kaibigan at kaibigan. What's up mga ka-Ferzan? Samahan niyo ako dito sa SM Mall of Asia. Cherries! SM Studio Downtown Premiere. So, hindi ko mapigilang ipahagi sa inyo ang magandang tanawin dito sa Cagayan de Oro mula sa kanilang mismong rooftop. O ayan, bago muna ang lahat, samahan niyo muna ako sa nakakatuwang paikot-ikot dito sa mga kakaibang disenyo. Una nating titingnan ang mismong disenyo ng rooftop. Napakaganda ng pagkakabuo dito. At syempre, hindi mawawala ang nagbibigay ng modernong touch sa lugar na ito. Pero, hindi lang ito tungkol sa disenyo. Isang magandang tanawin ang makikita dito kung saan kita ang buong syudad ng Cagayan de Oro. Mula sa mga kabahayan hanggang sa kapitbahay na mall. Isang kaakit-akit na tanawin na nagpapakita ng kagandahan ng syudad. At higit sa lahat, ang mga paninim dito ay nagbibigay buhay at nagdadala ng kakaibang saya sa lugar na ito. Isang malinaw na patunay ng pagmamahal sa kalikasan at pagpapahalaga sa natural na kagandahan. Maraming salamat sa pagtutok mga ka-Ferzan. Paalam!